At sa iba pang balita, posibleng sa evacuation center magbagong taon ang libo-libong residente sa ilang probinsya sa Mindanao. Nagsilikas po sila dahil sa banta ng pag-atake ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Imbis na makapaghanda para sa bagong taon sa kani-kanilang tahanan, nagtitiis ngayon sa evacuation center ang abot sa 200 pamilya sa Midsayap, North Cotabato. Nagsilika sila dahil sa banta ng pag-atake ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Bukod dito, may nagaganap pa umanong rido sa lugar. Nagbaril na. Nagputok naman siya kanina. Malakas. Malakas na? Oo. Mamayang gabi ba magputukan sila? Oo, mamaya. Ikinuwento naman ng isang mamamahayag kung paano hinostage ng mga miyembro umano ng BIFF ang kanyang pamilya. Hinarang umano sila ng mga militante sa Pigkawayan, North Cotabato. Ang nangyari, pagka tingin ho namin na talagang iba, hindi naman mga sundalo yung humarang sa amin, yun pala yung mga BIFF na. At nangyari na nga na hostage po kami. Armado aniya ng matataas na kalibre ng baril ang grupong dumukot sa kanyang pamilya. Hindi raw siya naisama sa mga hinostage dahil nakapagtago siya sa damuhan. Halong takot at saka pangamba na baka yun na yung huling araw po namin. Dahil nga wala po kaming kalaban-laban puro po kami sibilyan at wala pong mga armas. Mabuti na lang daw at may dumating na reinforcement mula sa mga sundalo kaya pinakawalan din ang kanyang pamilya. Sa Ampatuan, Maguindanao, balot din ang takot ang mga residente lalo na't nito lang bisperas ng Pasko. 6 na magsasaka sa isang barangay roon ang nasawi matapos pagbabarilin ng umano'y BIFF. Sa impormasyong nakalap ng GMA News, hanggang sa bagong taon ang ilulunsad umanong all-out offensive ng BIFF sa mga detachment ng sundalo. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang galaw ng mga rebelde. Nananatili ang red alert status sa malaking bahagi ng Central Mindanao. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.